Ninakaw ng sarili kong asawa ang aking buhay upang ibigay sa kanyang kabit. Habang ako'y nagpapakakuba sa Tarlac para sa gamot ng aking ina, si Marco'y nagpapakasarap sa Manila kasama ang ibang pamilya. Amoy lupa ka, Helena. Malamig niyang wika habang pinapalayas ako. Ngunit hindi niya alam, ang tupang kinatay niya ay babangon bilang lobo. Ang tanong, paano ko siya lulumpuhin nang hindi dumudumi ang aking mga kamay? Babe, hayaan mo na yung matandang yon. Ang importante, nandito tayo. Ang pamilya natin. Ang boses na yon, pamilyar ngunit may kasamang tawang hindi kanya, ay sumalubong kay Helena na parang isang matalim na punyal. Nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Agad bumigat ang bayong na puno ng mga gulay na dala niya mula pa sa Tarlac. Ang mga kamatis na pinili niya ng buong ingat, ang mga talong na sariwa pa sa hamog ng umaga, ang mga ampalayang paborito, sana niyang iluto para sa asawa. Nakatayo siya sa siwang ng pinto ng sarili nilang condo unit. Ang susi, na dati simbolo ng kanilang pangarap, ay naging susi na ngayon sa isang bangungot. Dahan-dahang nanlamig ang kanyang mga kamay. Bago pa man niya maintindihan ang lahat, kusa nang bumitaw ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa bayong. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay. Isang mahinang kalabog lamang na sinundan ng paggulong sa makintab na sahig ng mga gulay na pinaghirapan niyang anihin. Ang amoy ng lupa mula sa probinsya ay tila isang dayuhan sa loob ng tahanang iyon, na ngayon ay nababalot sa amoy ng pabango na hindi kanya. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang pader kung saan dating nakasabit ang kanilang wedding picture. Ngayon, wala na ito. Ang pumalit ay isang malaking family portrait. Si Marco, ang kanyang asawa, ay masayang-masaya habang yakap ang isang babaeng mas bata at mas maganda. At sa pagitan nila, isang batang lalaki na may mga matang katulad ng kay Marco. Parang pinupunit ang dibdib ni Helena. Bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila puno ng mga bubog. Lumabas si Marco mula sa sala at ang ngiti sa kanyang mga labi ay agad na palitan ng pagkainis nang makita siya. Helena, anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang nagsabi. Wala ni katiting na pagsisisi sa boses nito. Ang babae na nakilala niyang si Stella ay lumabas din at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Sinubukan ni Helenang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Tanging ang mga luhang nag-uunahan sa pagpatak ang naging sagot niya. Umiiyak ka na naman, sabi ni Marco. At sa tono nito, tila kasalanan pa ni Helena ang lahat. Tingnan mo nga yung sarili mo. 5 taon ka sa probinsya, hindi ka man lang natutong mag-ayos. Amoy lupa ka pa rin, amoy baboy. Paano kita ipagmamalaki sa mga tao rito sa Mana? Bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pagtitiis sa init ng araw, ang pag-aalaga sa kanilang babuyan habang inaalagaan ang sarili niyang ina, ang bawat sentimong ipinadala niya para sa ikagiginhawa raw ni Marco. Lahat ay naglaho na parang bula. Umalis ka na, Helena. Malamig na utos ni Marco. Hinawakan nito ang braso niya. Ang hawak ay hindi na malambing, kundi mariin at nagtataboy. Gulo lang ang dala mo rito. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Itinulak siya palabas ng pinto. Wala siyang nagawa kundi magpatangay. Ang huli niyang narinig ay ang pag-iyak ng bata sa loob at ang malambing na boses ni Marco na nagsasabing, "Shh, tahan na, anak. Wala na ang monster." Sumara ang pinto. Ang tunog ng pag-lock nito ay ang tunog ng pagsasara ng lahat ng pinto ng kanyang nakaraan. Napaupo si Helena sa malamig na pasilyo sa gitna ng mga nagkalat na gulay na dinala niya mula sa probinsya. Ang isang kamatis ay nagulong sa tabi ng kanyang paa, pisa at nangingitim ang balat.
Tila sumasalamin sa sarili niyang nadurog na puso. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, magaspang, may mga kalyo at nanginginig. Ito ang mga kamay na nagbungkal ng lupa, nag-alaga ng mga hayop at nagbilang ng bawat sentimong ipinapadala niya kay Marco buwan-buwan para sa bahay na ito. Para sa lalaking ito na itinuturing siyang basura matapos pakinabangan, bawat hikbi ay parang isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ng pasilyo ay lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman, habang mula sa loob ng unit ay naririnig niya ang mahinang tawanan at ang tunog ng telebisyon. Isang buhay na kailanman ay hindi na magiging kanya. Doon niya naramdaman ang tunay na lamig ng semento na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding pagod at ang tanong kung saan siya nagkamali. Ibinigay niya ang lahat, ngunit bakit tila siya pa ang naging masama sa dulo? Biglang naramdaman niya ang panginginig ng cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Sa gitna ng kanyang pagtulala, umasa ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na baka si Marco ito, na baka natauhan ng asawa at bubuksan muli ang pinto para humingi ng tawad. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, mabilis na napalitan ng panibagong kaba ang kanyang pighati. Ang kapitbahay nilang si Aling Maria ang tumatawag mula sa Tarlac. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang sagutin ang tawag. Bago pa man siya makapagsalita, ang boses ni Aling Maria na puno ng taranta ang sumalubong sa kanya. Sinasabi nito na kanina pa raw nila hinahanap si Nanay Carmen. Ang pinto ng kanilang bahay sa probinsya ay nakabukas at wala roon ang matanda. Nawawala ang kanyang inang may sakit sa gitna ng kadiliman. Nabitawan ni Helena ang kanyang cellphone sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Napatingin siya sa saradong pinto ng kondo ni Marco, pagkatapos ay sa madilim at mahabang pasilyo sa kanyang harap. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang dangal bilang asawa, paano pa niya haharapin ang posibilidad na mawala rin ang tanging kayamanan na natitira sa kanya? Hanggang kailan ba kailangang magdusa ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at magsakripisyo? Nanay Carmen. Ang boses ni Helena ay halos mapatid sa gitna ng ingay at usok ng terminal ng bus sa Cubao. Ang kanyang mga paa, napagod na mula sa pagtakbo mula sa kondo ni Marco, ay tila wala nang nararamdaman. Ang bawat mukhang nadadaanan niya, mga taong nagmamadali, mga konduktor na sumisigaw, mga tindero ng tubig, ay nagiging malabo sa kanyang paningin dahil sa luhang hindi maubos-ubos. Paano nangyaring nawawala ang kanyang ina? At paanong sa lahat ng lugar, dito siya dinala ng kanyang mga paa sa Manila? Doon, sa isang sulok ng sementadong upuan, nakita niya ang isang maliit na figura. Isang matandang babae na nakasuot ng luma at kupas na duster. Yakap-yakap ang isang plastic bag na parang isang napakahalagang kayamanan. Ang buhok nito ay gulo-gulo at ang mga mata ay bakas ang pagkalito at takot. "Nay!" Napaluhod si Helena sa harap ng kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay nito, ang mga kamay na nagpalaki sa kanya ng mag-isa. "Bakit po kayo narito? Paano kayo nakarating dito?" Tumingin sa kanya si Nanay Carmen, ngunit sa halip na yakap ng pagkilala, isang malamig at blangkong tingin ang isinagot nito. "Sino ka? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Marco?" Parang may bumarang matulis na bagay sa lalamunan ni Helena. "Nay, ako ito. Si Helena, ang anak niyo." Umiling ang matanda. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. "Hindi. Ang anak ko nasa Tarlac. Hinahanap ko ang asawa mo. Si Marco, yung mabait na bata. Sabi niya, susunduin niya kami rito para dalhin sa bagong bahay. Nasaan siya? Sabi niya, mabait siya sa amin." Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang mga latay ng latigo sa likod ni Helena. Ang lason ni Marco ay hindi lang pala sa kanya nananalatay,
Pati ang isipan ng kanyang inang may Alzheimer's ay ginamit at nilinlang ng hayop na yon. Habang inaayos ni Helena ang duster ng ina, napansin niya ang isang nakatuping papel na nakasilip sa loob ng plastic bag na hawak nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Sa bawat buka ng tupi, ang kanyang puso ay tila tumitigil sa pagtibok. Isa itong notice of foreclosure, ang kanilang lupang pamana sa Tarlac, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ama. Ang lupang pinagdaanan ng lahat ng kanilang pawis at dugo ay kinuha na ng bangko. Sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang isang pamilyar na marka. Isang uling na thumbmark ni Nanay Carmen at sa tabi nito, ang pirma ni Marco bilang testigo. Doon, sa gitna ng maingay na terminal, tila huminto ang mundo para kay Helena. Naalala niya ang huling uwi ni Marco sa probinsya, ang pagiging mabait nito sa kanyang ina, ang pagdadala ng mga pasalubong habang lihim na palang ninanakaw ang kanilang kinabukasan. Ang lupang pamana natin, Nay, ninakaw niya rin. Bulong ni Helena, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa bigat ng emosyon. Eksakto sa sandaling iyon, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang unang patak ng ulan ay dumapos sa kanyang mukha, na sinundan ng isang malakas na buhos na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi at sakit sa paligid. Ngunit walang ulan na sapat na malakas para pawin ang apoy ng puot at pagsisisi sa dibdib ni Helena. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina sa gitna ng ulan. Napasigaw siya sa gitna ng dagundong ng langit. Isang sigaw ng isang babaeng nawalan ng lahat. Ang kanyang dangal bilang asawa, ang kanyang pangarap na pamilya, at ngayon, pati ang tanging tahanan ng kanyang ina. Lahat ay kinuha ng lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang itim at mamahaling kotse ang dahan-dahang huminto sa harap nila. Ang kinang ng ilaw nito ay tumama sa basang semento na lumilikha ng isang mahabang anino sa paanan ni Helena. Bumukas ang pinto ng kotse at isang lalaki ang bumaba. Bit-bit ang isang malaking itim na payong. Hindi makita ni Helena ang mukha ng lalaki dahil sa dilim at ulan. Ngunit nakita niya ang paglapit nito sa kanila. Ang anino ng payong ay dahan-dahang tumakip sa kanilang mag-ina, na tila isang pansamantalang proteksyon mula sa tindi ng bagyo. Nanatiling nakaluhod si Helena, yakap ang kanyang inang hindi na siya nakikilala, habang tinitingnan ang dulo ng sapatos ng lalaking nakatayo sa kanyang harap. Sino ang taong ito na dumarating sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali? At bakit tila ang bawat patak ng ulan sa payong nito ay nagbibigay ng isang kakaibang tunog? Isang himig na hindi niya alam kung dapat ba niyang ikatakot o asahan? Helena, ikaw ba talaga iyan? Ang boses na yon ay hindi katulad ng malamig at matalim na pananalita ni Marco. Ito ay baritono, kalmado, at may dalang init na tila unti-unting tumutunaw sa yelong bumabalot sa pagkatao ni Helena. Dahan-dahang iniangat ni Helena ang kanyang paningin. Sa gitna ng madilim na gabi at hagupit ng ulan, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Si Gabriel. Ang dating kaklase niya noong kolehiyo na palaging tahimik sa isang sulok, ang lalaking huling beses niyang nakita bago siya nagpasyang iwan ng lahat para sumunod kay Marco sa probinsya. Ngunit malayo na ang itsura ni Gabriel ngayon. Maayos ang gupit ng buhok nito, suot ang isang mamahaling polo na nababasa na rin ng ulan dahil sa pilit na pagpayong sa kanila. Hindi nakapagsalita si Helena. Ang tanging nagawa niya ay masigpitan ang yakap sa kanyang ina. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Ang Helena na nakilala ni Gabriel noon ay masigla, matalino, at punong-puno ng pangarap. Ngayon, ang nasa harap nito ay isang babaeng amoy putik, basang sisiw, at itinataboy ng sariling asawa. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Helena ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkapahiya.
Huwag na tayong mag-usap dito. Kailangan nating mailigtas ang nanay mo sa lamig. Sagot ni Gabriel. Hindi siya naghintay ng pahintulot. Maingat niyang inalalayan si Nanay Carmen patungo sa loob ng kanyang kotse. Nang lilingon na sana si Helena para kumuha ng kanyang mga gamit, mabilis na kinuha ni Gabriel ang mga basang bayong at plastic bag. Dinala sila ni Gabriel sa isang malinis ngunit simpleng motel na malapit sa terminal. Pagpasok sa kwarto, agad na binalot ng init ng paligid ang nanginginig na katawan ni Helena. Ang amoy ng malinis na linen at sabon ay tila isang banyagang mundo para sa kanya. Habang pinapalitan ni Helena ng tuyong damit ang kanyang ina, na ngayon ay mahimbing nang natutulog dahil sa pagod, nanatili si Gabriel sa labas ng pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, kumatok ng mahina si Gabriel at pumasok bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Napansin ni Gabriel ang bahagyang pag-atras ni Helena nang lumapit siya. Nakikita niya ang mga pasa sa braso ng babae, mga bakas ng marahas na pagtulak ni Marco kanina. Uminom ka muna, Helena. Safe kayo rito, sabi ni Gabriel sa malumanay na paraan. Umupo siya sa tapat nito ngunit nag-iwan ng sapat na espasyo. Nakita ko ang lahat kanina sa tapat ng kondo. Pasensya ka na kung nakialam ako. Pero hindi ko kayang iwanan ka lang doon. Yumuko si Helena, hinahalo ang kape nang hindi tumitingin sa lalaki. Nakakahiya, Gabriel. Hindi ko alam na sa ganitong paraan tayo muling magkikita. Siguro iniisip mo na ang tanga-tanga ko, na naging martir ako sa maling tao. Hindi kailanman naging katangahan ang magmahal ng tapat, Helena. Seryosong sagot ni Gabriel. Ang pagkakamali ay nasa taong nag-take advantage sa kabutihan mo. Sa sandaling iyon, kinuha ni Gabriel ang isang malinis at mainit na tuwalya. Hindi niya direktang hinawakan ang balat ni Helena. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang tuwalya sa mga balikat ng babae, isang kilos ng paggalang at pagkalinga na matagal nang hindi nararamdaman ni Helena mula kay Marco. Ang simpleng init na yon ay tila naging hudyat para tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Helena. Habang umiiyak ng tahimik si Helena, napansin niya ang isang bagay kay Gabriel. May hawak itong isang lumang singsing sa kanyang kaliwang kamay na tila pinaglalaruan ito sa tuwing malalim ang iniisip. May lungkot sa mga mata ni Gabriel na tila katulad ng sa kanya. Isang sugat ng nakaraan na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Helena. Ang kanyang boses ay naging formal at matatag, ang boses ng isang abogado. Nakita ko yung papel na hawak mo kanina bago mo nabitawan sa ulan. Yung foreclosure notice sa lupa niyo sa Tarlac. Helena, binasa ko ang mga detalye habang nagpapalit ka ng damit. Napatitig si Helena sa kanya. May magagawa pa ba, Gabriel? Sabi ni Marco. Wala na raw akong habol. Pinapirma niya si nanay. Gamit ang thumb mark nito. Iyon ang akala niya. Sabi ni Gabriel na may bahid ng determinasyon. May nakita akong butas sa dokumento. Ang petsa ng pagpirma ay tumatapat sa araw na dinala niyo si Nanay Carmen sa ospital sa probinsya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng pumirma sa Manila sa araw na yon. Pero para mapatunayan natin ang forgery na ginawa ni Marco, kailangan nating makuha ang orihinal na blue folder sa opisina niya. Nandoon ang listahan ng mga tunay na transaksyon na itinatago niya. Kinabahan si Helena. Ang pagpasok sa opisina ni Marco ay parang pagpasok sa lungga ng isang lobo. Ngunit nang tignan niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kailangan natin ng pruweba, bulong ni Helena. Hindi lang basta pruweba, Helena. Pagtatama ni Gabriel, kailangan natin ng bala na tuluyang tatalos sa kanya. Ngunit paano nila magagawa yon kung sa bawat sulok ng kumpanya ni Marco ay may mga matang nakabantay? At ano ang lihim na itinatago ni Gabriel
Sa likod ng lumang singsing na tila nagbibigay sa kanya ng lakas para tulungan si Helena. Ang kintab ng marmol na sahig sa lobby ng gusali ni Marco ay tila nanunukso sa bawat hakbang ni Helena. Ang kanyang suot na lumang blusa, nakupas na ang kulay dahil sa paulit-ulit na pagkuskos sa labada, ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng karangyaan ng paligid. Bawat empleyadong dumadaan ay nagbibigay sa kanya ng mapanghusgang tingin, ngunit nanatiling diretso ang kanyang tingin. Hawak niya sa loob ng kanyang bulsa ang isang maliit na kapirasong papel, ang address ng opisina ni Marco na ibinigay ni Gabriel. Ngunit bago pa man siya makarating sa elevator, bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang babaeng tila pag-aari ang buong mundo. Si Stella. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang damit na hapit sa katawan at ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay lumilikha ng tunog na tila mga pako na ibinabaon sa katahimikan ng lobby. Oh, look who's here! Ang dakilang asawa mula sa probinsya. Malakas na wika ni Stella. Sapat na para lumingon ang mga gwardya at iilang empleyado. Lumapit siya kay Helena. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Anong ginagawa mo rito, Manang? Mag-a-apply ka ba bilang tagalinis ng banyo? O baka naman, magde-deliver ka ng feeds para sa mga baboy mo? Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa mga taong nakapaligid. Nanigas si Helena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom niya ng mahigpit. Ngunit sa gitna ng pangiinsulto, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa leeg ni Stella, kumikinang ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis krus. Kilala ni Helena ang kwintas na yon. Iyon ang huling pamana ng kanyang namayapang lola kay Marco na dapat sana ay ibibigay sa magiging unang anak nila. Ang kwintas na yan! Bulong ni Helena, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi iyan sayo. Hinawakan ni Stella ang pendant at lalong ngumisi. Ito, binigay ito ni Marco sa akin noong nalaman niyang lalaki ang dinadala ko. Sabi niya, sa wakas daw ay may magdadala na ng pangalan niya, hindi katulad mo na tuyot at walang silbi. Tanggapin mo na, Helena. Ako ang pinili ng puso niya at ako ang reyna ng bahay na pinaghirapan mo. Hindi gumanti si Helena. Sa halip na makipagsabunutan o sumigaw, nanatili siyang tahimik. Inobserbahan niyang mabuti ang bawat galaw ni Stella. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng babae habang inaayos ang kanyang buhok. Sa kabila ng marangyang hitsura, may bakas ng pagod at kaba sa likod ng makapal nitong kolorete. Binalaan na kita, Helena. Patuloy ni Stella, lalong nilakasan ng boses para ipahiya siya. Umalis ka na sa buhay namin. Kapag hindi ka tumigil sa pag-iiskandalo, ipapakulong ka ni Marco. May mga ebidensya kami na nagnakaw ka ng mga gamit sa kondo bago ka umalis. Don't push your luck, Manang. Baka sa selda ka naabutan ng pagtanda. Eksaktong pagkatapos sabihin yun ni Stella, isang lalaking naka-helmet ang mabilis na lumapit sa kanya. Hindi ito nag-alis ng takip sa muka at may iniabot na isang makapal na sobrang brown. Nakita ni Helena ang biglang pagpapatong ng takot sa mukha ni Stella. Mabilis na kinuha ni Stella ang sobre at pilit na isiniksik sa loob ng kanyang mamahaling bag, habang palingon-lingon sa paligid kung may nakakita. Mauna na ako. Marami pa akong bibilhin na hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo pa ang lahat ng baboy mo. Huling hirit ni Stella bago mabilis na naglakad palabas ng lobby. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang maliit na kapirasong papel ang nalaglag mula sa kanyang bag nang isara niya ang zipper nito. Nanatiling nakatayo si Helena hanggang sa makalayo si Stella. Dahan-dahan niyang nilapitan ng papel at pinulot ito. Isa itong resibo mula sa isang kilalang sanglaan. Nakapangalan ito kay Stella, ngunit ang halaga ng nakasaad ay nakakalula, 5 milyong piso para sa isang loan. At ang petsa? Noong nakaraang linggo lamang. Bakit nangangailangan ng ganoon kalaking halaga?
Ang isang babaeng nagpapakilalang reyna ng yaman ni Marco? At ano ang laman ng sobrang brown na tila nagpabilis ng tibok ng puso ni Stella sa takot? Tiningnan ni Helena ang resibo at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Manila, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata na dati puno ng luha ay nagningning sa isang bagong tuklas na kaalaman. Ang mundo ni Stella at Marco ay hindi pala kasing tibay ng iniisip niya. May mga bitak na at kailangan na lamang niya ng tamang pagkakataon para tuluyan itong gumuho. 5 milyong piso. Hindi ito basta-bastang utang, Helena. Maingat na sinuri ni Gabriel ang bawat letra sa resibo habang nakaupo sila sa loob ng kanyang maliit at tahimik na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang desk lamp na nagbibigay ng mahahabang anino sa mga nakatambak na libro ng batas. Sa kabilang bahagi ng kwarto, mahimbing na natutulog si Nanay Carmen sa isang sofa, nakabalot sa isang malinis na kumot na ibinigay ni Gabriel. Ibig bang sabihin nito, naghihirap na sila ni Marco? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Pero ang gara ng suot ni Stella, ang lakas ng loob niyang hiyain ako sa harap ng maraming tao dahil sa yaman nila. Umiling si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Iyan ang laro ni Marco. Sa labas, kailangang magmukha siyang matagumpay para makakuha ng mga investor. Pero base sa mga dokumentong nakuha ko, ginagamit niya si Stella bilang dummy. Ang mga utang sa mga loan shark, ang mga maanumalyang transaksyon, lahat iyan ay nakapangalan kay Stella. Kung sakaling bumagsak ang lahat, si Stella ang makukulong at hindi siya. Napahawak si Helena sa kanyang dibdib. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil sa karma na naghihintay kay Stella o dapat ba siyang masuka sa tindi ng kasamaan ng kanyang asawa. Si Marco ay isang manggagamit na walang pinipili mula sa asawang nagpakuba sa trabaho hanggang sa kabit na akala ay reyna ng kanyang buhay. Hindi mo kailangang maging masama para makuha ang hustisya, Helena. Malumanay na sabi ni Gabriel nang mapansin niya ang panginginig ng mga kamay ng babae. Kailangan mo lang maging matapang. Ang lihim na ito ang unang tinik na itatanim natin sa kanilang dalawa. Tumayo si Gabriel at lumapit sa kinalalagyan ni Nanay Carmen. Marahan niyang inayos ang mga nakalawit na buhok ng matanda at inayos ang una nito nang walang ingat na nagising ang pasyente. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng tunay na pagkalinga, isang bagay na kailanman ay hindi ginawa ni Marco sa kanyang biyenan. Nakatingin lang si Helena at sa gitna ng kanyang galit, nakaramdam siya ng isang munting kurot ng init sa kanyang puso. Ang makita ang isang lalaking gaya ni Gabriel na may ganoong klaseng respeto sa kanyang ina ay tila isang gamot sa kanyang mga sugat. Bakit mo ba ginagawa ito, Gabriel? Bulong ni Helena. Marami kang ibang kaso na mas malaki ang kikitain mo. Bakit mo inaaksaya ang panahon mo sa isang katulad ko? Huminto si Gabriel at tumingin ng diretso sa kanya. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa panloloko, Helena. At dahil matagal na kitang gustong tulungan, hindi mo lang ako hinahayaan noon. Bago pa man makasagot si Helena, isang matinding paghampas sa pinto ng opisina ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito basta kumatok. Ito ay tunog ng marahas na pagpalo na tila gustong gibain ang kahoy. Agad na nagising si Nanay Carmen at nagsimulang umiyak sa takot. Marco, alam naming nandyan ang asawa mo. Lumabas kayo kung ayaw niyo kaming gumawa ng eksena. Isang paos at nakakatakot na boses ang sumigaw mula sa labas. Napatayo si Helena. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang mga loan shark na naniningil kay Stella ay natunton na sila. Ngunit paanong ang pangalan niya at ni Marco ang hinahanap ng mga ito sa halip na si Stella? Tumingin si Gabriel kay Helena. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng babala. Huwag kang lalabas, Helena.
manatili ka sa tabi ng nanay mo. Ngunit habang lumalakas ang kalabog sa pinto, isang bagay ang pumasok sa isip ni Helena. Naalala niya ang text message na nakita niya sa phone ni Kenny Stella noon. Isang pagbabanta na nagsasabing kapag hindi nagbayad si Marco, ang legal na asawa nito, ang unang pagbabayarin. Ginagamit siya ni Marco bilang panangga sa mga taong pinagkakautangan nito. Ang tanong ay, hanggang saan ang kayang gawin ni Helena para protektahan ang kanyang ina mula sa gulong hindi naman siya ang gumawa? At paano niya haharapin ang katotohanan na ang lalaking minahal niya ay handa siyang ipakain sa mga lobo para lang mailigtas ang sarili nitong balat? Nanatiling nakaharang ang matikas na katawan ni Gabriel sa harap ng pintuan habang ang bawat marahas na paghampas mula sa labas ay tila nagpapayanig sa buong silid. Maririnig ang mabibigat na paghinga ng mga lalaki sa kabilang panig, kasunod ng mga salitang puno ng banta. Ang bawat kalabog ay tila isang paalala kay Helena na kahit anong layo ng itakbo niya, ang mga anino ng kasamaan ni Marco ay palaging nakasunod sa kanya. "Gabriel, hayaan mo ako," mahinang sabi ni Helena, bagaman nanginginig ang kanyang buong katawan. "Hindi, Helena. Delikado ang mga taong ito," sagot ni Gabriel nang hindi lumingon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa trangka ng pinto. Ngunit nang makita ni Helena ang kanyang ina na nakatakip ang mga tainga at nanginginig sa takot sa sulok ng sofa, isang bagay ang pumutok sa loob ng kanyang dibdib. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na pagkamuhi. Hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Kung gusto ni Marco na gawin siyang pain, ibabalik niya ang apoy sa pinagmulan nito. Dahan-dahang lumapit si Helena sa pinto at marahan ngunit matatag na itinulak ang balikat ni Gabriel. Sa gitna ng pagkagulat ng abogado, binuksan ni Helena ang pinto. Tumambad sa kanya ang dalawang malalaking lalaki na may mga mukhang tila inukit sa bato. Ang isa ay may hawak na makapal na listahan, habang ang isa ay nanunuot ang tingin sa loob ng opisina. "Nasaan si Marco?" Sabi niya. Nandito ang asawa niya na siyang may hawak ng pera. Asik ng lalaking may hawak ng listahan. Tiningnan sila ni Helena nang diretso sa mga mata, isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. "Ako ang asawa ni Marco, pero wala sa akin ang pera niyo. Kung gusto niyo ng bayad, pumunta kayo sa kinaroroonan ng tunay niyang kayamanan." Kinuha ni Helena ang isang kapirasong papel mula sa mesa ni Gabriel at mabilis na isinulat ang address ng kondo kung nasaan sina Marco at Stella. Inabot niya ito sa mga lalaki nang hindi kumukurap. Nandoon ang babaeng pinagkakagastusan niya ng milyon-milyon. Nandoon ang mga gamit na binili niya, gamit ang perang inutang niya sa inyo. "Huwag niyo kaming istorbohin ng ina ko, dahil wala kayong mapapala sa amin, kundi ang galit ng isang taong wala nang nawala." Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Nakita nila ang determinasyon sa mga mata ni Helena na tila hindi natatakot kahit itutok pa ang patalim sa kanyang leeg. Nang makuha ang address, mabilis silang tumalikod at narinig ang mabibigat nilang hakbang pababa ng hagdanan. Samantala, sa marangyang kondo ni Marco, balot ng katahimikan ng paligid habang nag-aagahan sila ni Stella. Ang tunog ng mga kubyerto sa mamahaling plato ay tila isang musika ng tagumpay para sa kanila. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang bumasag ng ang marahas na pagkatok ay daling sumunod sa pagtunog ng doorbell. Pagbukas ni Marco ng pinto, agad siyang itinulak ng dalawang lalaki papasok sa loob. Ang ingay ng nabasag na vase na gawa sa kristal ay umalingaw-ngaw sa buong unit, kasunod ng malakas na tili ni Stella. "Marco, ano ito? Sino ang mga taong ito?" Sigaw ni Stella habang yakap ang kanyang anak sa isang sulok. "Ang utang niyo, nasaan na? Sabi ng asawa mo, dito kami dumiretso." Sabi ng naniningil habang iwinawasiwas ang dokumento na may pirma ni Stella. Nanginginig si Stella at tumingin kay Marco. Umaasang ipagtatanggol siya nito. "Babe,
Gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na babayaran natin. Di ba marami tayong pera? Ngunit sa halip na yakap at proteksyon, ang malamig na tingin ni Marco ang sumalubong sa kanya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Stella na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Pangalan mo ang nandidiyan, Stella. Ikaw ang pumirma, kaya ikaw ang humarap sa kanila. Sigaw ni Marco. Ang boses nito ay puno ng pandidiri at duwag na pagnanais na iligtas ang sariling balat. Huwag mo akong idamay sa kamangmangan mo, naniga si Stella sa sahig. Ang kanyang pisngi ay namumula at kumikirot. Ngunit mas masakit ang katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Ang lalaking inagaw niya, ang lalaking pinagmalaki niya kay Helena, ay isang halimaw na handa siyang itapon sa oras na maging pabigat na siya. Nakita niya ang kawalang hiyaan sa mga mata ni Marco habang ito ay nagtatago sa likod ng sofa, hinahayaang ang mga lalaki ang humakot ng mga mamahaling gamit sa loob ng kondo bilang kabayaran. Sa kabilang bahagi ng lungsod, habang pinapakalma ni Helena ang kanyang ina, naramdaman niya ang muling panginginig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro ang bumungad sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kaya ito. Stella. Tiningnan ni Helena ang mensahe habang ang dilim ng gabi ay unti-unting bumabalot sa paligid. Ang kislap ng screen ng kanyang phone ay tila isang liwanag sa gitna ng kawalan. Ang tanong ay, bitag ba ito o isang pagkakataon para tuluyan ng mapatumba ang pader na naghihiwalay sa kanila ng hustisya? Ang loob ng lumang simbahan sa Quiapo ay nababalot ng amoy ng natutunaw na kandila at luma ng kahoy. Malamig ang ihip ng hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na pinto na tila bumubulong ng mga dasal na hindi matapos-tapos. Sa gitna ng naglalakihang mga poste at anino ng mga santo, nakaupo si Helena sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa batong sahig. Hindi ito ang tunog ng masayang pagdating. Ito ay tunog ng pag-aalinlangan. Lumitaw mula sa dilim si Stella. Malayo ang anyo nito sa babaeng mapagmataas sa lobby ng kumpanya. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo at sa kanyang kaliwang pisngi ay bakas pa rin ang pamumula mula sa sampal ni Marco. Isang markang hindi kayang itago ng kahit anong kapal ng kolorete. Dumating ka! Malamig na bungad ni Helena. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakatingin sa dambana. Wala na akong ibang matakbuhan, Helena. Sagot ni Stella. Ang boses nito ay paos at nanginginig. Sinubukan pa rin niyang itaas ang kanyang noo. Isang huling pagtatangka na panatilihin ang kanyang dignidad. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil gusto kita. Ginagawa ko ito dahil hayop ang asawa mo. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang pangalan ko para sa lahat ng dumi niya. Iniharap ni Helena ang isang folder na ibinigay sa kanya ni Gabriel bago siya umalis. Inilapag niya ito sa pagitan nila sa upuang kahoy. Alam ko, alam namin na balak kanyang iwanan sa oras na makuha na niya ang posisyon sa kumpanya. May tiket na siya patungong Singapore sa susunod na buwan, Stella. Isang tiket lang, para sa kanya lang. Nanlaki ang mga mata ni Stella habang binabasa ang mga dokumento. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat pahina ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang huling pag-asa. Napaupo siya ng mahina. Ang kanyang balikat ay tuluyang bumagsak. Ang imahe ng Reyna ay tuluyang naglaho, na iwan ng isang babaeng sugatan at natatakot. Ang akala ko, mahal niya ako. Sabi niya, ako ang kailangan niya dahil matalino ako, dahil hindi ako katulad mo na taga-probinsya lang. Iyak ni Stella. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa dokumentong hawak niya. Pero gagamitin niya lang pala ako para makuha ang lupa ng nanay mo at pagkatapos ay itatapon na parang basahan.
Tiningnan ni Helena ang babaeng nasa harap niya. Ito ang babaeng umagaw sa kanyang asawa, ang babaeng nang insulto sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na matuwa sa pagbagsak nito, isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Helena. Nakikita niya sa mga mata ni Stella ang sarili niyang anino, isang babaeng nagtiwala ng bulag sa isang lalaking walang puso. Kinuha ni Helena ang kanyang sariling panyo mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng panyo na may bordang bulaklak na gawa sa tarlac. Inabot niya ito kay Stella nang walang imik. Ang simpleng pag-abot na yon ay tila naging tulay sa pagitan ng dalawang pusong parehong winasak ng iisang halimaw. Hindi bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang babaeng biktima na ngayon ay kailangang bumangon. Magtulungan tayo, Stella, diretsong sabi ni Helena. Tulungan mo akong makuha ang orihinal na titulo at ang mga ebidensya ng panloloko niya sa kumpanya. Sa kapalit, tutulungan ka ni Gabriel na malinis ang pangalan mo sa mga utang na yan. Hindi ka makukulong at makakapagsimula ka muli kasama ang anak mo. Pinunasan ni Stella ang kanyang mukha gamit ang panyo ni Helena. Tumingin siya sa asawa na niwamang lalaking kinahuhumalingan niya noon. Bakit mo ito ginagawa? Dapat ay natutuwa ka dahil nagdurusa ako. Dahil pagod na akong makakita ng babaeng dinudurog ng isang lalaki. Sagot ni Helena. Gusto kong mabawi ang lupa ni nanay at gusto kong makita si Marco na nagbabayad sa lahat ng ginawa niya. Handa ka na bang tumalon sa apoy kasama ko? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa loob ng simbahan, nabubulabog lamang ng tunog ng naglalayong sasakyan sa labas. Sa wakas, tumango si Stella. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at determinadong kislap. Pag-uwi ni Stella sa kondo ng gabing iyon, madilim ang buong unit maliban sa isang maliit na lampara sa sala. Nakaupo si Marco sa sofa, may hawak na baso ng alak at tila kanina pa naghihintay. Ang tunog ng pagpihit ni Stella sa doorknob ay tila isang malakas na hudyat sa nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Marco at lumapit kay Stella. Hinawakan niya ang baba sa mukha ni Stella at itinaas ito ng bahagya upang magkatitigan sila. Isang matamis ngunit nakakalasong ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Saan ka galing, mahal? Kanina pa kita hinahanap. Sabi ng mga gwardiya, lumabas ka raw na tila nagmamadali. Bulong ni Marco, ang kanyang hininga ay amoy alak at panganib. Nanigas ang buong katawan ni Stella, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng takot. Alam niyang sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kung gaano siya kahusay magtago ng lihim na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang lumaban. Pasensya ka na kagabi, mahal. Masyado lang akong naging emosyonal dahil sa mga naniningil na yon. Alam mo namang ikaw at ang anak natin ang tanging iniisip ko, di ba? Ang boses ni Marco ay tila isang malapot at matamis na pulot na ibinubuhos sa mga sugat ni Stella. Habang nakaupo sila sa hapagkainan, marahan itong hinahaplos ang kamay ni Stella. Tila ba hindi ito ang kamay na nanampal sa kanya noong nakaraang gabi? Pinilit ni Stella na hindi bawiin ang kanyang kamay. Sa halip, nagpakawala siya ng isang mahinang buntong hininga at tumingin kay Marco nang may mapuputlang mga mata. Isang pag-arteng hango sa lahat ng sakit na tunay niyang nararamdaman. Naintindihan ko naman, Marco. Natatakot lang ako para sa atin. Malumanay na sagot ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang pagsuko. Ito ang kailangan ni Marco. Isang babaeng sunod-sunuran. Isang babaeng muling naniwala sa kanyang mga mabulaklak na salita. Nang gabing iyon, habang ang buong kondo ay nababalot ng katahimikan at ang tanging maririnig ay ang mahimbing na paghinga ni Marco, dahan-dahang bumangon si Stella. Ang bawat kilos niya ay tila isang sayaw sa ibabaw ng mga bubog. Ang lamig ng sahig ay nanunuot sa kanyang mga talampakan habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Marco sa loob ng kanilang kwarto. Alam ni Stella kung saan itinatago ni Marco ang susi ng vault sa loob ng isang lumang relo na hindi na tumitibok.
Nanginginig ang kanyang mga daliri nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng susi. Dahan-dahan niyang ipinasok ito sa vault na nakatago sa likod ng isang painting. Ang mahinang tunog ng pagpihit at ng mekanismo ay tila isang kulog sa kanyang mga tainga sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, tumambad sa kanya ang mga tumpok ng pera, mga alahas, at ang mga dokumentong matagal nang hinahanap ni Helena. Doon, sa ibabaw ng lahat, ay ang orihinal na titulo ng lupa ni Nanay Carmen na nakalagay sa isang asul na folder. Mabilis na kinuha ni Stella ang kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang spotlight na naglalantad sa kanyang pagtataksil. Isa-isa niyang kinuna ng larawan ang bawat pahina, ang bawat pirma, at ang bawat pekeng selyo na ginamit ni Marco para nakawin ang kinabukasan ng isang matandang may sakit. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang bagay ang nahulog mula sa vault. Isang maliit na litrato. Pinulot ito ni Stella at doon ay nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng pang-opisina. Nakatayo sa tabi ni Marco sa isang formal na okasyon. Ito ang anak ng CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marco. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na maikling mensahe. Soon we will run the world together. Naramdaman ni Stella ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi lang pala siya ang ginagamit. May mas malaki pang plano si Marco. At ang planong yon ay hindi siya kasama. Isang matinding puot ang bumalot sa kanya na nagbigay sa kanya ng lakas para tapusin ang kanyang ginagawa. Biglang tumigil ang lahat nang marinig ni Stella ang kaluskos ng kama mula sa kabilang bahagi ng kwarto. Ang tunog ng pag-unat ni Marco at ang mabigat nitong yabag sa sahig ay nagpabilis ng hininga ni Stella. Mabilis niyang ibinalik ang folder at isinara ang vault. Stella, anong ginagawa mo riyan sa dilim? Ang boses ni Marco ay paos, puno ng hinala. Nakatayo ito sa pinto ng opisina. Bahagyang nakakunot ang noo habang kinukuskos ang mga mata. Nanigas si Stella. Ang kanyang cellphone ay nakatago sa likod ng kanyang likuran. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at humarap kay Marco nang may pilit ng ngiti. Tinitingnan ko lang yung picture ng anak natin sa phone ko, Marco. Hindi ako makatulog. Iniisip ko kung anong mangyayari sa atin kung hindi tayo makabayad sa mga loan shark. Lumapit si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuot na tila gustong basahin ang bawat iniisip ni Stella. Hinawakan niya ang balikat ng babae, ang hawak na tila isang pag-angkin. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang isipin yon. May plano ako. Matulog na tayo. Sumunod si Stella sa kama, ngunit ang kanyang diwa ay nasa mga larawang kakakuha lang niya. Sa ilalim ng kumot, palihim niyang ipinadala ang mga larawan sa numerong ibinigay ni Helena. Ang bawat cent na lumalabas sa screen ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kinasadlakan niya. Kinabukasan, habang nasa loob ng kanyang sasakyan patungo sa opisina, kinuha ni Marco ang kanyang isa pang cellphone, ang cellphone na hindi alam ni Stella. Mabilis siyang nag-dial ng isang numero. Imbestigahan niyo si Stella at ang asawa ko. Malamig na utos ni Marco sa kabilang linya. May kakaiba sa kilos nila nitong mga nakaraang araw. Tingnan niyo kung nag-uusap ang dalawang tanga na yon. Kapag napatunayan niyo, alam niyo na ang gagawin. Ayaw ko ng mga sagabal sa promosyon ko sa susunod na linggo. Ibinaba ni Marco ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang rebultong bato na handang dumurog sa kahit na sino, maging sa ina ng kanyang anak, para lamang maabot ang rurok ng kanyang ambisyon. Ang laro ng panlilinlang ay nagsisimula pa lamang at hindi niya hahayaang may manalo maliban sa kanya. Ang gabi ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa maliit na silid na inuupahan ni na Helena. Sa loob, tanging ang mahinang liwanag ng isang lampara ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Tahimik ang lahat, maliban sa mahina
at gari-garing paghinga ni Nanay Carmen na mahimbing na natutulog sa kama. Nakaupo si Helena sa tabi ng bintana, mahigpit na yakap ang kanyang bag kung saan nakatago ang mga kopya ng ebidensyang ipinadala ni Stella. Wala si Gabriel dahil kailangan nitong asikasuhin ang ilang papeles sa istasyon ng pulis. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin para kay Helena. Bawat kaluskos ng dahon sa labas ay nagpapabilis ng kanyang kabog sa dibdib. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi nanggaling sa bulong ng hangin. Isang marahas na pagtama ng matigas na bagay sa salamin ng bintana ang biglang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng nababasag na bubog na nagkalat sa sahig ay tila isang hudyat ng kamatayan. Bago pa man makasigaw si Helena, isang malaking kamay ang pumasok mula sa bintana at binuksan ang trangka ng pinto mula sa labas. Pumasok ang dalawang lalaking nakamaskara. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga galaw ay mabilis at tila sanay sa karahasan. Agad silang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Helena. "Ang bag! Ibigay mo ang bag!" Asik ng isa sa kanila. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Hindi! Umalis kayo rito!" Sigaw ni Helena. Pilit na itinatago ang bag sa likod niya. Nagising si Nanay Carmen dahil sa ingay. Sa kanyang kalituhan, bumangon ang matanda at nagsimulang umiyak ng malakas. "Marco? Marco, tulong! May masasamang tao!" Ang pagbanggit sa pangalan ng lalaking nagtraidor sa kanila ay tila isang lason na lalong nagpabagsak sa moral ni Helena. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na itulak si Nanay Carmen para makuha ang bag ni Helena. Nang makita ni Helena na bumagsak ang kanyang ina sa sahig at dumaing sa sakit, isang bagay ang pumutok sa loob ng kanyang pagkatao. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-aapoy at hindi mapigilang puot. Hindi siya ang Helena na martir, hindi siya ang Helena na iiyak na lamang sa isang sulok. Hinablot niya ang isang mabigat na silyang kahoy sa tabi ng mesa. Sa gitna ng kanyang galit, tila naging magaan ang silya sa kanyang mga kamay. Buong lakas niya itong ihinampas sa likod ng lalaking nagtangkang saktan ang kanyang ina. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa laman at ang pagdaing ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa silid. Nagulat ang isa pang salarin sa bilis at tapang ng babaeng akala nila ay madaling takutin. Habang sinusubukan siyang lapitan ng ikalawang lalaki, kumuha si Helena ng isang piraso ng nabasag na salamin mula sa sahig. "Lumapit kayo! Sa akin kayo humarap! Huwag sa ina ko!" Sigaw ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga kamay ay duguan na mula sa pagkakahawak sa bubog, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila sasabog na nang biglang bumukas ang pinto ng marahas. Ang liwanag mula sa labas ay nagpakita sa figura ni Gabriel kasama ang dalawang unipormadong pulis. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga pulis at ang pagbunot ng kanilang mga armas ay nagpabilis sa pagtakas ng dalawang lalaki palabas sa bintana patungo sa kadiliman ng gabi. Agad na lumapit si Gabriel kay Helena. Binitawan ni Helena ang hawak na bubog at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang pagbagsak din ng kanyang huling lakas. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nilalapitan ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig. "Ligtas na kayo, Helena. Nandito na ako," bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang inaalalayan niya ang mag-ina. Nang kumalma na ang lahat at nabigyan na ng unang lunas ang sugat ni Helena, ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit may dalang panibagong panganib. Ang cellphone combo ni Helena na nasa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw. Isang tawag mula sa numerong hindi niya makakalimutan. Sinagot ni Helena ang tawag. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. "Marco, masyado kang matapang, Helena." Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay tila isang ahas na bumubulong sa kanyang tainga.
Walang bahid ng pagsisisi, tanging pananakot. Akala mo ba ay mananalo ka? Sa isang kumpas ko lang, pwedeng kanselahin ang lahat ng gamot at hospital stay ng nanay mo na ako ang nagbabayad. Isipin mo ang buhay niya bago mo ituloy ang kamangmangan mo. Ibalik mo ang mga dokumento sa akin o panoorin mong unti-unting mamatay ang nanay mo sa harap mo. Ibinaba ni Marco ang telepono. Naiwan si Helena na nakatingin sa kanyang inang mahimbing na muling natutulog. Hindi alam ang panganib na nagbabantay. Ang banta ni Marco ay isang muikim damtang vautim, muikim trongtim. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Helena kung ang buhay na ng kanyang ina ang nakataya. Ang layo ng biyahe mula sa Manila patungong Batangas ay tila isang paglalakbay palabas ng isang madilim na lagusan. Habang dahan-dahang umaakyat ang sasakyan ni Gabriel sa bulubunduking bahagi ng Alfonso, unti-unting napapalitan ang ingay ng syudad, ng huni ng mga kuliglig, at ang sariwang amoy ng mga puno ng pino at basang lupa. Sa likod ng sasakyan, mahimbing ang tulog ni Nanay Carmen, yakap-yakap ang isang maliit na unan na ibinigay ni Gabriel. Dito muna kayo, Helena. Walang makakahanap sa inyo rito, mahinang sabi ni Gabriel habang ipinapasok ang sasakyan sa isang simpleng rest house na gawa sa bato at kahoy. Pagpasok sa loob, ang init ng isang peraplayan na hindi pa nagagamit ay tila nagbibigay ng kakaibang comfort. Matapos maiayos ni Helena ang kanyang ina sa isang malinis na kwarto, lumabas siya sa beranda kung saan naroon si Gabriel, nakatingin sa malayo habang hawak ang isang tasa ng kape. Ang katahimikan ay hindi nakakailang. Ito ay isang katahimikang nagpapahintulot sa puso na huminga. Bakit mo ba talaga ginagawa ito, Gabriel? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Hindi lang ito dahil sa trabaho, di ba? Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa dilim ng kagubatan. Nawalan din ako, Helena. 10 taon na ang nakalilipas. Ang asawa ko, biktima rin siya ng isang mapanlinlang na kasunduan sa negosyo. Nawala ang lahat sa amin, pati ang buhay niya dahil sa sobrang stress at depresyon. Noong makita kita sa ulan, nakita ko siya sa'yo. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko hahayaang may isa pang babaeng mawasak ng tuluyan dahil sa kasakiman ng iba. Naramdaman ni Helena ang isang matinding habag. Ang lalaking ito, na tila matatag na pader, ay mayroon din palang malalim na sugat. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagkaunawaan nang walang kailangang sabihin. Ang kamay mo, Helena, hayaan mong gamutin ko. Pansinin ni Gabriel nang makita ang gasgas sa palad ng babae mula sa pagkakahawak sa bubog kagabi. Naupo si Helena sa isang silyang kahoy. Kinuha ni Gabriel ang isang first aid kit at lumuhod sa harap niya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Helena, isang hawak na puno ng pag-iingat at respeto. Ang bawat dampi ng bulak na may gamot ay tila hindi lamang sa balat tumatagos, kundi pati sa mga sugat ng kanyang damdamin. Napatingin si Helena sa mukha ni Gabriel, ang seryosong ekspresyon nito, at ang bahagyang pagkunot ng noo habang tinitiyak na hindi siya nasasaktan ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Ito ang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ang nakakalunod at nakakalitong bugso ng damdamin kay Marco, kundi isang tahimik at ligtas na pakiramdam na may isang taong handang sumalo sa kanya. Salamat, Gabriel, mahinang sabi ni Helena. Hindi niya binawi ang kanyang kamay kahit tapos na itong gamutin. Ang kanilang pagtititigan ay naputol nang muling manginig ang cellphone ni Helena sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Stella. Ang mga larawang ipinadala nito ay hindi na tungkol sa lupa, kundi mga screenshot ng email at litrato ni Marco, kasama ang isang babaeng nakasuot ng pang-sosyal na damit. Ito na ang huling barahan ni Marco, sabi ni Helena habang ipinapakita ang screen kay Gabriel.
Ang babae sa litrato ay si Bianca, ang nag-iisang anak ng CEO ng kumpanya nila. May balak si Marco na pakasalan siya para makuha ang buong kumpanya at ang promotion party sa susunod na Sabado, doon niya balak i-announce ang engagement nila. Nagdilim ang mga mata ni Gabriel. Ibig sabihin, balak niyang i-divorce ka o ipakansela ang kasal niyo sa lalong madaling panahon gamit ang mga pekeng dokumentong ginagawa niya. Ngunit hindi niya alam na hawak na natin ang lahat. Anong gagawin natin? Tanong ni Helena. Ang determinasyon ay bumabalik sa kanyang boses. Hahayaan nating itayo ni Marco ang kanyang sariling entablado. Sagot ni Gabriel na may malamig na ngiti. At sa gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay, doon natin ipapakita sa lahat ang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng kanyang mamahaling suit. Ang katahimikan sa paligid ng rest house ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama ng plano. Ang kaba ni Helena ay napalitan ng isang malamig na paghihintay. Ang susunod na Sabado ay hindi lang magiging gabi ng promotion. Ito ay magiging gabi ng paghuhukom. Ang tanong ay, handa na ba si Helena na harapin ang huling pagtataksil ni Marco sa harap ng maraming tao? At hanggang saan ang kayang gawin ni Gabriel para protektahan ang bagong pag-asang namumukadkad sa gitna ng kaguluhan? Hindi na ako ang babaeng amoy lupa na kinalimutan mo sa Tarlac, Marco. Sa harap ng malaking salamin sa silid ng rest house, tinitigan ni Helena ang kanyang sariling anino. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero. Ang telang pula ng kanyang damit ay tila dumadaloy na apoy sa kanyang katawan. Isang kulay na sumisimbolo sa lahat ng galit at sakit na naging mitya ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang balat, na dati laging nababalot ng alikabok ng bukid, ay kumikinang na ngayon sa ilalim ng liwanag. Wala na ang bakas ng pagiging martir. Ang bawat linyang nakaukit sa kanyang muka ay hindi na tanda ng pagtitiis, kundi ng isang hiningang handa ng lumaban. Kinuha ni Helena ang isang maliit na bote ng pabango mula sa kanyang bag. Ito ang huling bote ng halimuyak ng mga bulaklak na binili niya pa noong dalaga siya. Noong naniniwala pa siya sa mga kwentong pag-ibig na may masayang katapusan. Dahan-dahan niyang ipinahid ang kaunting pabango sa kanyang leeg. Ang amoy ng sampagita at sariwang rosas ay humalo sa hangin, tila isang luma, ngunit matamis na alaala ng kalayaan. Sa sandaling iyon, hiningi ni Helena ang tawad ng sarili niyang anino. Tawad sa 5 taong pagpapabaya, tawad sa 5 taong pagpapakaliit para lang magkasya sa mundo ni Marco. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nanginginig ang mga kamay ni Stella habang inaayos ang isang maliit na mikropono sa ilalim ng kanyang mamahaling kwintas. Ang lamig ng bakal na nakadikit sa kanyang balat ay tila isang babala. Bawat tibok ng kanyang puso ay naririnig niya sa kanyang mga tainga, malakas at mabilis. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, suot ang damit na pinili ni Marco para sa kanya upang magmukhang palamuti sa gabi ng promosyon nito. Ngunit sa ilalim ng seda at hiyas, siya ay isang espiya sa loob ng sarili niyang impyerno. Isang mahinang kumatok sa pinto, ang bumasag sa pag-iisip ni Helena. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay mahinahon, malayo sa marahas na pagdating ni Marco. Pumasok si Gabriel, suot ang isang itim na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging kagalang-galang. Huminto ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at bahagyang napatulala sa ganda ni Helena. May isang mahabang sandali ng katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Handa na ba ang totoong reyna? Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng labis na paghanga at respeto. Lumapit siya at iniabot ang kanyang braso kay Helena. Handa na akong bawiin ang lahat, Gabriel, sagot ni Helena nang may matatag na tinig. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa venue ng malaking selebrasyon, ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na bumabagsak sa semento. Ang kaba sa dibdib ni Helena ay unti-unting napapalitan
ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang, sa pagpasok niya sa bulwagang iyon, wala nang balikan. Ang kanyang bawat hakbang ay magiging mitya ng pagsabog ng katotohanan. Ngunit nang malapit na sila sa entrance ng hotel, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabagal sa kanilang paghinga. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay naglalaro sa mga pader ng gusali. Ang tunog ng sirena na papalapit ng papalapit ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakita ni Gabriel ang ilang unipormadong lalaki na nagmamadaling pumasok sa loob ng hotel. Tila may hinahanap. May nagtip kay Marco. Bulong ni Gabriel habang mahigpit na hinahawakan ng manibela. O baka naman, may mas malaki pang nangyayari sa loob na hindi natin alam. Napatingin si Helena sa naglalakihang pinto ng hotel. Ang gabi ng promosyon ni Marco ay tila magiging isang gabi ng kaguluhan na hindi nila inaasahan. Magagawa pa kaya nilang ituloy ang plano o ang bitag na inihanda nila ay sila rin ang unang lalamunin? Ang tanong ay kung sino ang tunay na may hawak ng alas sa gabing ito ng paghuhukom. Ang hangin sa loob ng grand ballroom ng hotel ay tila nanunuyo, puno ng amoy ng mamahaling alak at usok ng sigarilyo na nagmumula sa mga makapangyarihang tao sa loob. Sa labas, ang mga sirena ng pulis ay patuloy na naglalaro sa gabi, ngunit sa loob, ang lahat ay tila bulag at bingi. Alam ni Gabriel na ang mga unipormadong lalaki sa labas ay binayaran ni Marco upang magsilbing bakod laban sa anumang gulo. Kaya namo sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa Navy palihim niyang ipinasok ang mga totoong awtoridad sa pamamagitan ng pintuan ng mga staff sa kusina. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Marco. Ang kanyang itim na suit ay tila isang baluti ng tagumpay. Hawak niya ang isang kopa ng champagne at ang kanyang boses na dumadaloy sa mga speaker ay puno ng pekeng kababaang loob. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa akin, wika ni Marco habang nakatingin kay Bianca, ang anak ng CEO, na nasa harapang upuan. Ito ay para sa integridad, para sa katapatan sa kumpanya, at higit sa lahat, para sa pamilya. Dahil ang pamilya ang pundasyon ng lahat ng aking narating. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngunit ang tunog ng palakpak ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pintuan sa likuran. Ang bawat ulo ay lumingon. Ang musika mula sa orkestra ay dahan-dahang huminto, na tila nawalan ng hininga. Pumasok si Helena. Ang kanyang pulang damit ay tila isang naglalakad na apoy sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay hindi gumagawa ng tunog, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang dagundong na nagpatahimik sa lahat. Diretso ang kanyang tingin kay Marco. Ang kanyang noo ay mataas, at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit anong takot. Pamilya, Marco? Ang boses ni Helena, kahit walang mikropono, ay tila umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom dahil sa biglang katahimikan. Namutla si Marco. Ang kopa sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig, ngunit mabilis siyang nakabawi at nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Helena, anong ginagawa mo rito? Pasensya na kayo, mga panauhin. Ang asawa ko, hindi siya mabuti ang pakiramdam nitong mga nakaraang buwan. Guard, pakialalayan ang asawa ko palabas. Kailangan niya ng pahinga. Lalapit na sana ang mga security guard nang humarang si Gabriel sa harap nila. Suot ang kanyang matikas na tindig. Kasabay nito, lumabas mula sa gilid si Stella. Ang lahat ay napasinghap. Nakatayo si Stella sa tabi ni Helena, ang asawa at ang kabit, magkatabi sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Hindi siya baliw, Marco, malamig na sabi ni Stella. Mas baliw ka dahil akala mo ay mananatili kaming tanga habang buhay. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado at bumukas ang malaking projector screen sa likod ni Marco. Isang recording ang nagsimulang tumugtog.
Hindi ito musika, kundi ang boses ni Marco mula sa bugad na kwintas ni Stella. Ang boses nito ay malinaw na naririnig ng lahat. Ang pag-amin niya sa pagpapatumba sa kumpanya, ang plano niyang itakas ang pera patungong Singapore, at ang pagtawa niya habang ikinukwento kung paano niya niloko ang isang matandang may sakit para makuha ang lupa nito. Ang mukha ng CEO, na kanina'y nakangiti, ay unti-unting namula sa galit. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay tila mga bubuyog na nagsisimulang magkagulo. Ang imahe ni Marco bilang isang matapat na ehekutibo ay nagkapira-piraso sa harap ng lahat. "Walang hiya kayo!" sigaw ni Marco. Ang kanyang maskara ng kagalangan ay tuluyan ng natuklap. Naiwan ang mukha ng isang halimaw na nasusukol. Sa gitna ng kanyang galit, hinablot ni Marco ang isang baso ng champagne mula sa mesa at marahas itong ibinalibag sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal na nagkalat sa paanan ni Stella ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkawala ng katinoan. Kinuha ni Marco ang isang matulis na dulo ng nabasag na baso at itinuon ito sa kinaroroonan ni Stella. "Ikaw, traidor ka!" Pagbabanta ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang sinusubukang lumapit. Ang gulo ay tuluyan ng sumiklab sa loob ng ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan palayo sa entablado. Ngunit nanatiling nakatayo si Helena, hindi natitinag, habang tinitingnan ang lalaking minsan niyang minahal, na ngayon ay nagwawala na parang isang hayop na nakakulong. Alam niya na ang pista ng mga ahas ay tapos na, at ang katarungan ay nagsisimula pa lamang dumating. Bago pa man maabot ni Marco ang leeg ni Stella, gamit ang matulis na baso, isang mabilis na paggalaw ang pumutol sa kanyang agresyon. Hindi ito galing sa isang pulis, kundi kay Gabriel. Sa isang malinis at eksperto na kilos, sinalo ni Gabriel ang braso ni Marco at puwersahang iniikot ito pababa, dahilan upang malaglag ang hawak na bubog. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang pagbagsak din ng huling pag-asa ni Marco. "Tama na, Marco." Matatag na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Agad na pumasok ang mga tauhan ng NBA mula sa mga pintuan sa gilid. Hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag. Ang mga nakalap na dokumento ni Stella, ang recording, at ang mga testimonya ng mga taong naisahan ni Marco ay sapat na para sa isang warrant of arrest. Dahan-dahang lumapit ang mga ahente. Habang pinupusasan si Marco, ang lalaking kanina lang ay nagmamayabang sa entablado ay tuluyang nagbago ang anyo. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, ang kanyang buhok ay nakalawit sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Hindi sa hustisya, kundi sa pagkawala ng lahat ng kanyang hinubog. Biglang luluhod si Marco sa paanan ni Helena. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay nanginginig habang pilit nitong inaabot ang laylayan ng damit ni Helena. "Helena, mahal, patawarin mo ako." Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay paos at basang-basa ng luha. "Nabaliw lang ako sa pera. Ang kumpanyang ito, ang lahat ng ito, ginawa ko para sa ating dalawa. Patawarin mo ako, di ba? Tayo pa rin naman, hindi ba?" Tiningnan siya ni Helena mula sa itaas. Ang lalaking ito, na dati niyang tinatawag na mahal, ay mukhang isang kaawa-awang nilalang na walang sariling dangal. Walang natirang pagmamahal sa puso ni Helena, tanging isang malalim na pagkamuhi at pagpapakawala na lamang. "Ang Helena, na naniwala sa'yo, ay matagal nang namatay sa Tarlac, Marco." Malamig na sagot ni Helena. Ang bawat salita ay tila may bigat ng 1,000 taon. Ang pumatay sa kanya ay hindi gutom, hindi kahirapan, kundi ang kasinungalingan mo. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Humingi ka ng tawad sa sarili mong kaluluwa dahil wala na itong natirang kabutihan. Tumalikod si Hela
Hindi na niya hinintay na makita ang pagkaladkad ng mga ahente kay Marco palabas ng ballroom. Ang tunog ng pagkaladkad ng mga sapatos ni Marco sa sahig ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan na itong mawala sa pandinig. Sa kabilang panig, si Stella ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang anak. Ang bawat luha na pumapatak sa kanyang pisngi ay tila paglilinis sa mga pagkakamaling nagawa niya. Nilapitan siya ni Helena. Sa halip na sumbatan, hinawakan niya ang balikat ni Stella. Ituloy mo ang pagbabago, Stella. Hindi dahil sa akin, kundi para sa batang nasa bisig mo, bulong ni Helena. Sa labas ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa mukha ni Helena. Ang sirena ng mga sasakyan ay unti-unti nang lumalayo, na tila nagdadala ng lahat ng dumi ng nakaraan. Tumingin si Helena sa langit. Sa unang pagkakataon, ang mga bituin ay hindi na mukhang malungkot. Sila ay mga liwanag na nagtatanda ng simula. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa ospital. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang kidlat na humampas sa kanyang dibdib. Miss Helena, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Bumaba ang heartbeat ng inyong ina. Kritikal ang sitwasyon niya. Ang mundo ni Helena ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tagumpay na naramdaman niya sa ballroom ay agad na napalitan ng isang matinding kaba. Ang laban sa korte ay tapos na. Ngunit ang laban para sa buhay ng kanyang ina ay nagsisimula pa lamang. Ang koridor ng ospital ay amoy gamot at lumang hangin. Isang amoy na tila bumabalot sa bawat takot na pilit tinatakasan ni Helena. Ang bawat hakbang niya ay mabilis. Bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihintay. Nang makarating siya sa pintuan ng ICU, nakita niya si Nanay Carmen na napapalibutan ng mga makinang patuloy na tumutunog. Isang himig ng buhay na nakadepende sa bawat kurap ng monitor. Pumasok siya ng marahan. Ang kanyang ina, na dati puno ng lakas kahit sa kabila ng sakit, ay tila isang tuyot na bulaklak na handa ng malanta. Ngunit sa paghawak ni Helena sa kamay nito, nakaramdam siya ng isang mahinang pagpiga. Helena! Bulong ng matanda. Ang boses ay halos hangin na lamang. Si Marco, nasaan siya? Bakit wala siya rito? Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtataksil at pagnanakaw, ang pangalan pa rin ni Marco ang hinahanap ng kanyang ina. Isang matinding pait ang gumapang sa dibdib ni Helena. Ngunit sa halip na galit, isang malalim na pag-unawa ang nanaig. Alam niyang sa isipan ng kanyang ina, ang tanging alaala kay Marco ay ang lalaking nagpanggap na mabait. Nay, wala na siya rito. Pero wag po kayong mag-alala. Safe po tayo. Hinding-hindi na po siya makakasakit sa atin. Malambot na sagot ni Helena habang pinupunasan ang pawis sa noo ng matanda. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto. Pumasok si Stella. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang babaeng dati puno ng yabang ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Lumapit siya sa paanan ng kama ni Nanay Carmen at dahan-dahang lumuhod. Nanay Carmen, patawad po. Iyak ni Stella, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Dahil sa akin, nasira ang pamilya niyo. Dahil sa pagiging sakim ko, nadamay ang lahat. Wala po akong karapatang humingi ng tawad, pero sana mapatawad niyo ako. Tumingin si Nanay Carmen kay Stella. Sa kabila ng kalituhan ng kanyang isipan, dahil sa sakit, tila may isang sandali ng liwanag sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kamay ni Stella at ipinatong ito sa kamay ni Helena. Huwag ka nang umiyak, anak. Ang galit ay lason. Hindi nito mapapagaling ang mga sugat. Ang tanging paraan para maghilom ay ang bitawan ng bigat ng nakaraan. Ang sandaling iyon ay tila isang himala. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Marco, kundi para sa kalayaan nilang dalawa ni Stella. Napatingin si Helena sa kanyang ina na unti-unting nakapikit. Ang hininga ay nagiging mas kalmado kaysa kanina.
Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay ang huling hakbang upang tuluyang kumawala sa hawla ng nakaraan. Nang makalabas sila ng kwarto, naghihintay si Gabriel sa labas. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang isang folder, ang opisyal na dokumento mula sa korte na nagpapatunay na ang lupa sa Tarlac ay naibalik na sa kanila, malinis at walang anumang utang. Nagawa mo, Helena, bulong ni Gabriel habang inaabot ang folder. Tiningnan ni Helena ang dokumento. Ang lupang pinagdaanan ng lahat ng kanyang sakripisyo ay kanya na muli. Ngunit habang hawak niya ito, naramdaman niyang hindi na ito ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang pinakamahalaga ay ang kapayapaang naramdaman niya nang bitawan niya ang galit at ang pag-asang nakikita niya sa mga mata ng taong nasa kanyang harap. Gabriel! Tawag ni Helena sa lalaking hindi bumitaw sa kanya sa gitna ng bagyo. Salamat. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa mundong binuo ko para sa maling tao. Ngumiti si Gabriel, isang nangiting hindi na kailangang magtago ng kahit anong lungkot. Hindi kita pinabayaan, Helena, dahil alam kong ikaw ang babaeng magpapakita sa akin na may pag-asa pa pagkatapos ng lahat. Sa labas ng ospital, ang pagsikat ng araw ay unti-unting pumapawi sa dilim ng gabi. Ang buhay ay hindi perpekto, may mga pilat na naiwan, ngunit sa unang pagkakataon, ang bawat paghinga ni Helena ay hindi na mabigat. Malaya na siya. 1 taon na ang nakalilipas. Ang hangin sa Manila ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa isang sulok ng tahimik na kalsada, ang Helena's Blooms ay unti-unting nakilala bilang isang shop na nag-aalok ng hindi lang magagandang bulaklak, kundi ng kapayapaan at pag-asa. Maagang nagbukas ng tindahan si Helena. Ang bawat tangkay ng rosas at sampagita na kanyang inaayos ay tila mga simbolo ng kanyang bagong buhay. Mula sa malayo, makikita ang kanyang inang si Nanay Carmen na nakaupo sa isang tumba-tumba sa loob ng shop, nakatingin sa mga dumadaang tao habang ang mga labi ay nakapinta ng isang payapang ngiti. Hindi na bumalik ang kanyang alaala sa nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na punong-puno ng takot. Napakalayo na nito sa matandang naliligaw sa terminal ng bus. 1 taon na ang nakalilipas. Si Marco, nabalitaan nila na ang lalaking dati naghahangad ng trono ay unti-unti nang nilalamon ng rehas ng bilangguan. Walang dumadalaw, walang naghahanap. Ang kanyang palasyo ng kasinungalingan ay tuluyang gumuho at ang tanging natira sa kanya ay ang mga pader na malamig at ang pagsisisi na huli na para sa lahat. Si Stella naman ay nagsisimula na ng isang payak na buhay sa probinsya. Nagtatrabaho sa isang kainan at pinalalaki ang kanyang anak na may pagpapahalaga sa katotohanan at dangal. Habang nag-aayos si Helena ng isang buke ng puting liryo, naramdaman niya ang presensya ng isang pamilyar na anino sa pintuan. Hindi na kailangang lumingon ni Helena para malaman kung sino ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumutugma sa presensya ni Gabriel. Lumapit si Gabriel at tahimik na tumulong sa pag-aayos ng mga bulaklak. Walang malalakas na salita, puro kilig at kapayapaan ang bumabalot sa kanila. Ibinaba ni Gabriel ang isang maliit na sobre sa mesa, ang mga papeles para sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod na pinag-ipunan nilang dalawa. Ngayon, handa na silang lumipat doon, isang tahanan na binuo sa pundasyon ng katapatan at hindi sa kasinungalingan. Tiningnan ni Helena ang kanyang refleksyon sa salamin ng tindahan. Ang mga pilat sa kanyang kamay mula sa bubog ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito ay nagsisilbi na lamang bilang mga guhit ng kanyang nakaraang katapangan. Hindi na siya ang babaeng amoy lupa na kailangang magpakaliit para mahalin. Siya ay isang babaeng natutong mahalin ang sarili at sa pagmamahal na yon, natagpuan niya ang isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo, kundi ng pagkakapantay-pantay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Helena.
Tapos na ang lahat, Gabriel. Payapa na ako. Lumapit si Gabriel at marahang isinandal ni Helena ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ang tunog ng tibok ng puso ni Gabriel ay isang pangako. Isang pangakong ang bawat bukas ay hindi na pagdurusa, kundi isang masayang paglalakbay.